1 hour and 8 minutes. Sobrang traffic sa may bandang... yun lang yung style ko. Kasi kanina pinapadaan pa tayo yung Parañaque tapos Papanik. Pero meron namang lusutan dito pa Skyway. So pakita ko din sa inyo guys, I think kung paano kong baklasin yung unit ko. Kasi meron siya upuan. Mas maganda talaga na dumaan dito sa Zipper Road. Ayun, mapansin nyo, dire-diretso tayo. Compare dito sa may bandang pakanan, kailangan natin labanan. Kumbaga yung mental fortitude natin, kailangan malakas para kahit papano magawa natin ng maayos yung trabaho natin. At nabangga tayo kanina. Aray ko! Pero ang nakabangga sa atin is motor, yung side natin. Ayan, yan yung picture. So ano lang naman, para... So yun guys, time check is 10:11 na ng umaga syempre. May nakuha tayong booking which is ayan. So nagising pala tayo I think around 7, mga ganon. Ay 6:30 pala kasi naghatid tayo ng ating jowa. Pero habang naghatid na rin tayo, gamit to si Elsie kasi umuulan. Kaya nakasasakyan tayo instead of motor. Naka-on na yung Lala Move Up natin. So nag-start ako mag-on I think mga around 6:30 na. Kasi 7 ang inye. So 6:30 pa lang naka-on na ako. Kaya nag-aabang na tayo ng bukon. Meron ng mga nakakalagpas sa akin. I think 2, 3. Hindi sa akin napupunta kahit may puso na siya. 'Di ba kapag ka may puso yung booking mo, yun ay na-deliveran mo na or ni-rate ka na 5 star. So na-deliveran ka na nga. Kaso nga lang may mga competitor tayo. Kaya hindi pa rin sa atin napunta. Well anyway, sinashare ko lang sa inyo yung experience ko. Kahit na may puso yung booking nyo, may possible pa din na hindi mapunta sa inyo based sa experience ko. So, sa ngayon, on the way tayo dito sa booking natin from our home base up to pick up location, is naglalaro ng around 19 kilometers. Aray So, ko! ang layo guys. Pero, may alam akong daan dito kasi nakapagpa-deliver na ako dito before at alam ko na yung way para mapa 10 to 15 kilometers. Kumbaga meron tayong masasave. Hindi naman dito yung actual na pick up pero somewhere here pa rin sa area na to para mas mapabilis siya. So ito yung advantage kapag kabisado man yung area, may mga alam ka shortcut na hindi tinuturo ni Waze. Pipick upin pala dito is mga Apple products. So like computer ng Apple products, MacBook Pro ata yung mga ganun, I don't know. Di kasi ako Apple products user ng computer So yan, naka-priority siya kaya medyo mataas yung fee niya. Kinuha na din natin siya kasi I think meron naman tayong tutubuin dito kapag ka-priority pero hindi ganun kalaki compare sa mga regular. So ang inaano ko na lang kumbaga tina-target ko na lang dito guys is makakuha ko ng kahit triple booking man lang dun sa pabalik natin. Kasi kapag nakapag triple booking ako dito, for sure, sambot niya yung papunta natin na isa at tubo pa tayo. Kasi ang disadvantage kasi dito guys, kapag ka nakakuha ka na ng priority, nyari, nakakuha na ng priority tapos ongoing ka pa dun sa pag-pick up, hindi ka makakakuha ng ng pangsabay based sa experience ko I don't know sa mga ibang booker. Basta kunyari nakuha mo siya tapos hindi mo pa siya napipick up, may lalabas na reminder na please try to finish or choose different booking, parang ganon. Ongoing first, parang mga ganon. I think familiar naman kayo if nangyayari sa inyo to. So yun, try natin guys na kapag na-pick up na natin siya, kuhanan pa ng pangsabay. Siguro, yan, na-pick up natin siya. Takbo muna tayo kahit mga around 5 to 10 kilometers. Pero, yung pangkuha natin ng pangsabay guys is on the way na tayo dun sa booking niya. Kumbaga, pag may lumabas, hindi swipe natin na along the road. Pero pag wala, dire-diretsuin natin. Pick upin na natin to. Baka pick upin pa ng iba. Let's go! Morning po! Time check is 10:49. At natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So papunta rin tayo dito. So pakita ko din sa inyo guys, I think kung paano kong baklasin yung unit ko. Kasi meron siyang upuan. Friday, Saturday, Sunday, saka Monday. Kahapon kasi is holiday. Ay meron tayong personal transaction. So nagamit natin yung sasakyan. Kaya yung natin, yung magiging gas natin
para sa KPL is hindi accurate. Kaya later, mag-a-assume lang tayo kung magkano yung magagastos natin based sa tinakbo natin na sa trip meter. Pero for now, ganyan ko siya binabaklas. So, sinasapinan ko din to. So, binili ko to sa Shopee ata o Lazada, I think. So, if ever na gusto nyo, lalagay ko na lang yung link sa description. Maganda kasi yung tela niya, guys. Masarap upuan. Kaya gusto ko siya. I mean, binili ko siya. So, feedback naman ng mga nakakapuo dito is okay naman. So, ganyan. Then, lagay muna natin sa likod. Tapos, ito ay inaangat, guys. Aangat mo to. Naangat naman siya. Yun. May puwersa nga lang. Tapos, saka dito. Yun. Pag tumunog, pwede mo na tanggalin. So, ganyan yung itsura. Yan. Tapos, eto, tabi muna natin. Nakalimutan ko si tanggalin. Nakalimutan ko siyang tanggalin nung nasa bahay ako. Kaya ngayon ko palang tinatanggal. Kasi mamaya, pag ano natin, pagtapos natin ng booking dito, kukuha tayo ng pang double o triple booking natin. Tapos dito, para mababa mo yung bangko, kailangan, pipindutin mo to. Ito, ay hilahin mo to. Yan. So nakita nyo ha, yan na. Ayan, may parang dito. Yun, may tutunog na konti. Pwede mo na siya i-drop. So wag mo ibabagsak ha. Ayan. Yan. Ganun lang. Ganun din sa kabila. Ilahin mo lang. Yun, pag may narinig kang tumunog, pwede mo na ibaba. Yan. So wag mo, again, wag mo ibabagsak. Yan. So naglalagay pala ako ng uling, guys. Ayan, kung mapapansin nyo. Laki ng uling eh, no? Kasi ito ay ano, parang parang sarep, guys. Yung pantanggal ng hindi magandang amoy. So, para masala niya o mapilter niya kahit papaano. Kasi para sa akin yung pinaka-effective based sa experience ko, uling talaga. So, maglagay lang din kayo ng uling, tapos lagay nyo sa isang tabi. And especially kapag tirik yung araw o may something kayong nilagay sa sasakyan nyo ng mga hangamoy, mapipilter nyo yung amoy talaga, as in. Tapos ito, uy, ningal ako. Tapos ito ay, lagyan natin dito. Yan. Konting buhat lang, ningal na eh, no? Yan. I think pwede na. I think ha. So, meron na tayong pang load mamaya. Lagyan lang natin to dito. Yan. Yan, all goods. So yun, update ko na lang kayo sa Skyway or kapag may nakuha tayong booking. Update, time check is 11:39. Nandito tayo somewhere in gasoline station ng Caltex, I think. Ito na yung pinakahuling gas station na madadaanan nyo pag going south kayo. Kapag before kayo mag Skyway. May nakuha tayong booking, guys. Kasi nag-stop muna tayo dito. Kumbaga, tinry natin kung makakuha tayo ng booking. Meron nga. Which is ayan. So, Muntinlupa to Makati. Along the road ang pickup niya, kaya all goods. Pero according kay Waze, ang pickup niya from my current location up to pickup location is 7.9 kilometers. So, 17 minutes. Mag-exit lang tayo dito ng Alabang. Pag exit natin ng Alabang, diretso na tayo pataas. Kaya all goods. I think ang gagawin ko dito, pag exit ko ng Alabang, mag-skyway na ako. Kumbaga mag-fill invest tayo. So, let's see na lang kung ano yung much better na gawin. Pero I think yun yung much better nga na gawin. Actually, may mga nalabas pang booking na mimili pa ako. Kasi ang nakuha natin dito is pooling pala to, guys. Hindi ko napansin. Tapos lala wallet siya. Pero I think okay na. Kahit papano, meron tayong nakuwang ganito. So, ang total ng amount ng booking natin, kapag natapos natin yung papunta, is nasa around 1,650 plus. So, I think all goods na yon kasi yun naman yung target ko. Na basta maka 1.5 to 1.4 to 1.5 double booking, panalo na kahit papano sa side ko ha. So, if ever na madadagdagan pa, edi much better. So, update ko na lang kayo sa pickup location. Let's go. Coffee bean daw, 35 kilos. Pick upin na natin ito. Let's go.
time check is 12:03. Natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So since na-pulling siya, unahin muna natin tong regular. Actually guys, hindi ko napansin na pulling siya, pero smooth naman yung naging transaction ko, parang regular din, or much better pa kasi saglit lang din. Tapos yung layo, saglit lang din kasi nandun na tayo sa expressway, tapos mag-exit lang tayo ng Alabang. Kumbaga dire-diretso din at wala naman traffic dun sa may bandang Caltex to Alabang exit. Papunta tayo dito sa may Pasay. According kay Waze is 1 hour and 8 minutes. Sobrang traffic sa may bandang Skyway. Pinag-exit niya ako ng Parañaque. So nandito tayo sa Alabang eh. So kailangan ng exit natin is sa may tawag dito, sa may Philinvest. Philinvest tayo. Waze talaga hindi marunong. Hindi marunong. Tinuruan no. Waze di marunong. Alam ko may pa Skyway dito eh. So mag-explore muna ako guys. Ang itatype ko muna is ATC kasi yun yung tanda ko na may pa Skyway doon malapit. Para kahit papaano pag winis ko, dadiretso niya tayo doon sa may bandang pa Skyway na ang daan. So yun. Sana yung Skyway ay may zipper road. Kasi pag may zipper road, mas maganda yung daan. At mas I think mas dire-diretso tayo. So yun, update ko na lang kayo pag nasa Skyway na ako, saka kung ilan yung estimated of time of arrival talaga natin. So let's go! So ayun guys, time check is 12:17. Nandito ngayon tayo somewhere in Muntinlupa or ATC. Papunta tayo kanina, di ba? So sinearch natin yung ATC. Tapos habang kalagitnaan, sinearch na natin yung Waze ng Papasay. So nag-update naman yung mapa. Yun lang yung style ko. Kasi kanina pinapadaan pa tayo yung Parañaque tapos Papanik. Pero meron namang lusutan dito pa Skyway. According kay Waze, ang layo, 56 minutes, 18 kilometers na lang. So kahit papaano guys, double booking nga tayo, no? So target na lang natin, I think is mga around double booking din or sana triple booking. Medyo malaki yung pooling na karga pero I think okay lang kahit papaano. Update ko din kayo kung may traffic dito sa Sipa Road para maging familiarize kayo. If Sipa Road ang daan is dire-diretso ba o hindi. So sana dire-diretso. So guys, nandito na tayo sa may bandang Skyway at natatanaw ko traffic dun sa walang Sipa Road. Ayan oh. Aray Guys, ko. so kita nyo sa may bandang right side. Ayun, sarado yung pang kung dire-diretso tayo from Calamba to Skyway, sarado yung nila yung sa may bandang right side. Ay, left side pala. Ang nakakadaan lang is yung galing sa Philinvest or Alabang exit. Mas maganda talaga na dumaan dito sa Sipa Road. Ayun, mapapansin nyo, dire-diretso tayo. Compare dito sa may bandang pakanan. Tas lalo na kung ang exit nyo is sa dulo pa. Ito ay another tip ha. Ayan grabe traffic. Aray ko. Aray mo. So another tip guys, again, if ever na makikita nyo sa mapa na traffic sa Skyway from south kayo, like galing kayong Binyan, Santa Rosa, Carmona, mga ganon, San Pedro, Calamba, yan yung mga entry point nyo. Tapos nakita nyo pa lang na traffic na sa may Skyway na umaabot na 50 minutes to 60 minutes ang traffic, much better na dito na kayo dumaan. Kumbaga mag-exit na kayo ng Philinvest. Tapos pag-exit nyo ng Philinvest, doon kayo mag-Skyway para makadaan kayo sa Sipa Road. So may instances guys na hindi to bukas ha. May instances naman na bukas to. Kapag kasinwerte kayo na bukas to, i-take nyo na yung opportunity na dumaan dito. Time check is 12:55. May nakuha tayong booking guys from Pasay to Malbar. So kinuha ko na siya kahit meron pa tayong load. Time check is 1:14. At malapit na tayo sa drop-off natin ng booking natin ng priority. So 300 meters na lang to be exact, 3 minutes. So i-drop na natin to. Baka i-drop pa ng iba. Let's go! Time check is ng oras na 1:19. Sorry, may nakuha nga tayong booking kanina which is ayan. So natapos na din natin tong i-load, yung booking na yan. Ay, unload pala. So proceed tayo sa booking natin. According kay Waze is 2.3 kilometers lang. So maganda guys. 11 minutes. Pick upin na natin to. Baka pick upin pa ng iba. Let's go! May update ko kayo kung gaano kalayo yung susunugin natin. Para lang from our booking na to drop off ng Makati. Let's go! So yun guys, time check is 1:34. Nandito na tayo. Hirap ng parking. Tana natin.
Time check is anong oras na? 1:39. Tapos na natin yun i-load. Yung booking na yan. So, proceed tayo dito. According kay Waze is 37 minutes, 8.3 kilometers. So, yun yung susunugin natin gasolina. So, guys, time check is 2:05. Update ko lang kayo. Nabangga tayo kanina. Aray ko! Pero, ang nakabangga sa atin is motor. Yung sa side natin. Binangga niya tayo. Ayan, yan yung picture. So, ano lang naman, parang i-align lang yan. Tapos, konting gas-gas lang. Kasi nung nakaraan, ako naman yung nakabangga. Pero this time, ang reason ko is, napa-atching ako noon. Tapos, bigla siya nag-full stop. So, ako nagdire-diretso. Pero, bangga lang. Na parang ako, yung sasakyan ko pa nga yung harap parang na-disalign ng konti. Kaya, yun. Tapos this time, tayo naman yung nabangga. Nung time na tayo naman nakabangga, pinagbigyan tayo nung customer. nung nabangga natin. So, sabi niya, wala lang yan, sir. Okay lang yan. So, pinasa ko lang din yung kabutihan na binigay niya, which is, parang yan na nito, nabangga na naman tayo. Pinasa ko lang. Kaso nga lang, medyo visible kung titingnan yung ating nangyari. Well, anyway, ganun talaga. Wala naman may kagustuhan, kaya pinabayaan na lang natin. Ano lang naman yan, small details lang naman yan. So, I think madali lang naman magpa-align yan. Sana nga pa-align lang. Check na lang din natin, update ko kayo if ever na may makita tayong pa-alignan, as well as yung harap ipapa-align na din natin. Papunta na rin pala tayo sa booking natin at nandito tayo somewhere in EDSA. Sobrang traffic dito, aray ko. Pero naandar naman kahit papaano. According kay Waze is 3.8 kilometers na lang, 20 minutes nga lang kaso ang biyahe. So, abang pa tayo ng isa, guys. Kasi meron naman tayong sure na napauwi. Isa na lang or dalawa. Actually, guys, may lumabas kanina. Kaso nga lang, hindi ko siya na-swipe. Kasi nga, I don't know, please finish your ongoing booking first. Na naman, na lumabas. Aray ko. Aray mo. So, drop muna natin to. So yun guys, time check is 2:35. Natapos na natin tong booking natin na to. So abang tayo ng isa, guys, kasi isa pa lang yung booking natin. So hoping na sana mahigop na ni account natin yung booking na isa. Kasi kanina hindi makahigop gawa ng ayaw talaga, guys. May lumabas sa Muntinlupa, ayaw. Aray ko. Sayang meron kay Lalamove. Ayaw niyang manghigop. So check ko na lang kung anong pwede kong gawin. Update ko kayo. Time check is 2:35. So ayun guys, time check is 2:51. May nalabas naman mga booking pang sabay. Kaso nga lang, hindi natin makuha. Gawa ng may error na nalabas. Sorry. Kaya yon. Lugi guys pagka dinerecho natin to na ito lang. So check natin. Takbo muna tayo na kahit pang around ilan ba, mga 3 to 5 kilometers. So let's see if gagana naman yung style natin. Tapos paloadan natin. Ayaw talaga isa pa lang yung booking natin Lugi pag ito lang Update ko kayo kung makakakuha ko along the road. Let's go. So ito yung paraan na ginagawa ko sa ngayon Maandar ako ng 3 to 5 kilometers from our drop off location kanina. Isa pa lang booking natin. Ba't ayaw pasukan ng booking? Let's go! Time check is 3:13. Nandito ngayon tayo somewhere in Makati ata to or Pasay, parang ganon. Ngayon, in-install na natin yung app natin. Tapos nakatakbo na tayo ng 2 to 3 kilometers kasi hindi tayo mapasukan ng booking after natin ma-drop yung booking natin kanina. Ngayon, yun, nag-aabang tayo. So hoping na sana meron at pumasok na. Kasi nag-load na rin tayo ng 100 kanina doon, ayaw talaga pumasok. So this time, tumakbo tayo ng around 3 to 5 kilometers nga. Tapos nakapagpa-load na ata tayo ng I think around 200 pesos. Ayaw talaga So let's see ngayon, yung after natin pagtakbo, makakuha tayo ng isa pang regular. So kahit priority, pwede na, palag-palag na kasi meron na tayong isa So let's go, abang-abang tayo, update ko kayo. Finally guys, nakakuha na tayo ng booking, which is so
ang layo ng pick-up location is, check natin ha. Ang laki ng surcharge niya guys, kahit pooling, naka 250 surcharge. So kinuha ko na. Tapos ang layo lang sa akin is 3.3 kilometers. Sa may San Pedro ang drop off. So, tawagan natin si customer. Hello po ma'am, magandang hapon po, lalamove po. Afternoon po. Ma'am, ayun, sofa bed po. Okay po, okay po. Sige po, on the way na po ako dun sa... Salamat po. Hanggang 8 lang po sila ha. Apo, on the way naman na po ako. 3 kilometers lang po from my current location po. Sige po. Sige po, salamat po. Thank you po. Yes po, thank you po. Thank you po, thank you. So, yan guys, narinig nyo naman. I think kapag ka mga gantong oras, ang laki ng surcharge talaga. Hindi ako makapaniwala doon na ganun yung naging surcharge niya. Well, anyway, pick upin muna natin to. So, abang pa tayo ng booking pa kung meron tayong makikita. So, let's go! Maganda-ganda ang ating booking ngayon. Kahit pulling siya. So, yun guys, mabilis lang. Yun yung kagandahan. Yung mga pulling na nakukuha natin, solid customer. Mabilis lang ang katransaction So, yun. Proceed na tayo according kay Waze is 42 minutes. 26 kilometers lang yung booking na yan. So, 700 agad, 26 kilometers lang. Ang laki nun Ang laki na surcharge niya guys, nasa 200 plus. Kaya kinuha ko na kahit pooling talaga. So, chinek ko yung walang nakuha as in. Tapos chinek ko yung details, nasa 200 nga yung surcharge niya. So, okay naman din yung daan, wala namang traffic according kay Waze. So, let's see na lang dun sa may drop off or anything na pwede nating makita kung may magta-traffic nga ba o hindi. Ang sikip dito Update ko na lang kayo. Let's go! So, ayun guys, time check is 3:52. Inakuha tayong booking kaso sa Makati siya, which is ayan. Ang layo is lang 2.9 kilometers. Kaso guys, sobrang traffic dito. Aray Dito ako sa ko! may Makati. Aray ko! Lapit lang talaga niya guys, 2.8 kilometers tapos 20 minutes. Tapos ang pipick upin dito is computer set lang, kaya all goods. Ngayon, kahit pa paano na triple booking natin, kaso nga lang medyo late na. Pero I think okay lang naman din kahit pa paano. Maganda din yung rate niya guys kasi malapit nga lang siya, 599. So, pwede na. 599 ay hindi pa awas yung commission nila move doon. So, siguro mga around 400 ang magiging earnings natin dito. Kaya, I think all goods lang. Medyo malilate nga lang tayo sa Malbar. So, sana hindi niya tayo i-rate ng low rating. Hoping na lang hindi siya magreklamo. So, yun. Update ko kayo sa pickup location kasi sobrang traffic talaga dito. So, pansin nyo naman. Let's go! Sir, saan pwede mag-U-turn? Pag ganito ako, pwede ganito? Dadiretsin ko lang po ito. Atras po. Okay po. So guys, share ko lang. Actually, yung guard kanina na pinagtanungan natin, kung mapapansin nyo sa video, may pag-side comment pa. Ewan ko lang kung rinig nyo. Pero ito yung sinabi niya. Kasi nagtatanong ako kung pwede bang mag-U-turn na lang tayo doon. Kaso nga lang, masikip. Kumbaga parang dikit lang yung two-way nila. So, mga ilang atras abante bago ka makapag-U-turn. So, sinabi niya hindi. Sabi ko, sir, dadiretsahin ko po ba ito? Tapos bigla siya nagsalita na, hindi sir, aatras po kayo. Ang hina nyo namang umintindi. May pag ganun pa. Sabi ko, hindi na lang ako nagsalita kasi siguro may pinagdadaanan yung taong yun, kaya ganun. Kaya ganun ang kanyang nasabi. Well, anyway, yun nga, sinashare ko lang sa inyo to guys, para kahit papano, just in case na maranasan nyo to, alam nyo na kung paano i-handle yung ganito sitwasyon. So, I highly suggest na umalma lang kayo. Baga, yun ay foul na guys. I highly suggest na kalma, then ignore, then focus on what you're doing, parang ganun. So, focus sa goal. Goal natin ngayon is ma-deliver tong item at kumita tayo. So, yun lang, sineshare ko lang. Kasi, especially dito, prone tayo sa init ng ulo, kasi nga, nagdadrive tayo.
Then, yun, kasi nga may traffic, tapos may mga singit ang singit. So, hindi natin maiiwasang magalit, pero kailangan natin labanan. Kumbaga yung mental fortitude natin, kailangan malakas para kahit papaano magawa natin ng maayos yung trabaho natin. At the same time, kumita pa tayo ng malaki. So, yan, sineshare ko lang guys. I think my experience nyo din, if ever na kayo ay sunod-sunod na naglalamove or kahit part-time na din. So, para kahit papano, just in case na may experience nyo nga, may idea na kayo kung paano nyo i-handle yung ganitong sitwasyon. So yun lang. Sharing of thoughts lang. So yun, update ko na lang kayo sa drop off. 14 kilometers lang naman to, 28 minutes. Kaso medyo traffic dito. Nandito tayo sa may bandang malapit sa Sales Road kung pamilyar kayo. Tapos lulusot na tayo ng Nicolas. So let's go! Malaki lang tignan. Thank you po. So, yun guys, time check is 5 o'clock, eksakto. Natapos na natin tong booking natin na to. So, proceed tayo dito sa may San Pedro ang drop off. According kay Waze is 28 minutes, 11 kilometers. So, ano pang hinihintay natin? I-drop na natin to, let's go! Time check is 5:30 at na-drop na natin tong booking natin na to. So, proceed tayo dito. According kay Waze is, anong oras? 6:50 tayo makakarating. Aray ko! 1 hour and 20 minutes, 52 kilometers. Ano pang iniintay natin? I-drop na natin to. Let's go! Gutom na ako! So, quick update. Time check is 5:53. Nandito na tayo somewhere in SLEX. So, I think sa may bandang Santa Rosa or Eton exit to. Malapit. So, yan. Kung i-rate ko yung naging experience natin for today's vlog sa pagkuha ng booking kay Lalamove, I think nagkaroon lang tayo ng problema doon sa may pabalik natin. So, medyo egos ng konti yun kasi tumagal tayo, guys. Nangyari yon doon sa nakuha kong booking kasi na-cancel siya. Ang ipapaload kasi niya is nasa around 190 kilos to be exact. So, tapos naka-regular rate siya. Medyo egos yung kukuhanin ko. So, sabi ko na lang, nagdahilan na lang ako, ma'am, kasi nasayang ko hatchback. Then, according din sa in-applyan ko kay Lalamove, ang maximum kg lang po ng hatchback is 150 kg, which is totoo naman nung time na nag-apply ako, ha. So, kung magwa 180 or 190 kilos po kayo, exit na po sa limit ng aking sasakyan. So, parang ganoon ang aking hindi exactly ganoon, pero yun yung pinupunto ko kay madam nung kinausap ko siya. So, naintindihan niya. Sabi ko na lang na pa-change driver na lang. So, yun. Change driver na lang niya. Then, nung after ma-cancel, doon na nagkaroon ng problema. Like, hindi na tayo makakuha ng booking after nung transaction na yun na nagkaroon tayo ng cancel. So, ang ginawa ko lang guys, re-remind ko lang sa inyo na nag-uninstall and install app. Tapos along the road, tinapos muna natin yung mga booking natin, pero may natira tayo isang regular, as well as nag-load din tayo ng around 200 pesos ata, 100 pesos nung una, nung na-experience natin siya nung error na yon. Tapos pangalawa is 100 pesos ulit nung nag-uninstall and install app na tayo, after natin tumakbo ng around 3 to 5 kilometers. So yun. So katulad ng nasabi ko guys, meron akong personal transaction nung nakaraan, kaya hindi accurate yung magiging KPL natin. Actually guys, ang bars na lang ng sasakyan ko, ang gas bars na sasakyan ko is nasa around 3 bars na lang. So malapit na tayo dito sa may Petron, natatanaw ko na, I think magpapagas na ako dito kasi dito ako usually nagpapagas. So guys, kung matatanong nyo bakit dito ako nagpapagas, ang mahal pa dito. Kasi dito guys, personal preference ko lang ha, mas quality yung gas na ganito sa may expressway kapag ka dito ka nagpagas, kasi unang-una expressway yan. So yung QA nila matindi. Pangalawa, yung galon ng mga fuel nila selyado, maigi. For me ha,
ano lang naman yung personal preference. Like, matindi yung QA, yung galo nila is silyado mabuti para hindi pasukin ng moist, yung mga ganong bagay. Yun. So, to be safe, dito na ako nagpapagas. Anin ko na lang yung, ipikit mata na lang natin yung 8 pesos. Pero yung 8 pesos na yun, per liter, na supposed to be na masisave natin kapag sa mas mura tayo nagpapagas. Pero, mas prefer ko talaga yung qualities. Sa ngayon ha, especially sa gas, para kahit paano hindi tayo magkaroon ng problema sa sasakyan. So, yun. So, I think ang magagas natin dito mga nasa around 1K. So, 1K pataas. As of now, may biyahe pa rin tayo, 31 kilometers pa eh. Pero papagasa tayo dito para dire-diretso. So, tomorrow, dun magiging eksakto yung ano natin, KPL natin. Kasi magpapagas ako uli pagkakuha natin ng booking dito naman sa kabila pag going north na tayo dyan sa Petron na yan. So, yun. Kahit pa paano magiging accurate siya. So, pagas muna tayo. Let's go! So, yun guys. Time check is 7:02. Nandito na tayo malapit sa ating booking natin na to. So, nandito tayo sa Malbar at nagka-crave ako ng lomi. Tagal na akong di nakakatikim ng lomi. Ayos na ayos ngayon, taglamig. Nagdadalawang isip pa ako kung maglo-lomi ako dito or what. So, let's see. Update ko na lang kayo. According kay Waze nga pala is 1.3 kilometers na lang para sa booking natin na to. So, nagpa-change nga pala siya ng drop-off kasi sarado na yung ano natin, drop-off daw dun sa ano niya, original pin location. So, tinatry ko din tawagan yung customer service if may edit ko kasi tinaray niya na ng tawagan yung customer service hindi daw niya makontak, parang something like that ang ibig niya sabihin. Good evening po. Kinancel po nila, alam mo. Hindi ko nga po sure. Tara, ito po yung item, ma'am. Sige po, ma'am. Medyo mabigat po ito, ma'am. Yung isa magang lang. Ay, baka mapipi po. Okay lang po. Thank you po. Thank you po. Time check is 7:19. Natapos na natin tong booking natin na to. Actually guys, nagkaroon kami ng problema ni customer kasi si Lalamove kinancel yung booking. Aray Ngayon, ko. malapit na ako sa sa drop off. 'Di ba nga nasabi ko sa inyo. Kaso nga lang nung kalagyan biglang nawala. Tinawagan niya ako. Sabi niya kasi sa customer agent daw na i-change ng drop off. Kaso ang ginawa nung customer service nga, kinancel naman. Ako din, chinat ko din si Lalamove. Na sabi ko, kasi walang choices doon na I mean, siguro may choices. Kaso hindi ko makita ko anong right choices. Kaya ang ginawa ko na lang doon sa help center, mali ang pin ni customer. Siguro mga around 5 to 10 minutes bago siya nag-reply. Syempre, nagdadrive tayo. Mas focus natin ma-deliver to kasi mas malapit na din tayo nung that time. Nakalimutan kong i-check uli. Kaya yun, nag-proceed tayo dun sa may Waze, kumbaga para guide natin. Ang nangyari, na-cancel. Kasi inano din ni customer, chinat din niya yung customer service. So yun, kami nagkakapaan. I think pabor din naman sa akin yun na na-cancel kasi hindi na tayo dun pupunta sa original niyang drop-off. Kaso nga lang, yun lang yung disadvantage kasi I'm not sure kung maapektuhan yung booking natin. Kung magkakaroon to ng something na problema sa account natin, like bumaba yung ratings natin or masuspend tayo. So let's see. Ako na naman ang magiging labrat nyo. Update ko na lang kayo. Pero according kay Waze, if mag-expressway tayo pauwi ng home base is 32 kilometers, so 43 minutes. Actually guys, nagkikrave talaga ako sa lomi. Tagal ko na din nakakatingin ng lomi. Tapos nandito pa tayo sa Malbar. So check ko na lang din guys kung may makikita ako along the road, edi maglo-lomi ako. Pero kung wala, edi diretso tayong bahay. Tapos i-edit natin tong video na to. So update ko na lang kayo sa last video para sa ating kinita for this vlog. Let's go! So yun guys, eto na yung summary ng kinita natin for this vlog. Which is, eto siya. Yan. So, 2,412. Ay, 21 pala, sorry.
Then, i-add natin dito guys yung kinancel ni customer service na isa nating booking yung panghuli. So, ang total na amount nun is I think 717. I-add lang natin siya. Then, yung tip na na-receive din natin, I think mga around 50 pesos. So, ito yung gross natin guys, ha? Hindi pa less yung mga dapat i-less. 3,188. So, medyo malaki. All goods, guys. Tapos, ilales natin dito yung pinangkain natin. Like, yung chami pala yung binili natin kasi naibig tayo sa chami. Then, 900, yun yung assuming na gas natin, guys. Kasi nga, hindi accurate yung gas natin nung naglalamove tayo. Tapos, 300 pesos para sa car maintenance. So, ang total ng kinita natin, less na ang dapat i-less is 1,893. I think all goods to guys kasi kahit papano mataas na yan. At the same time, meron tayong double booking nung papunta saka triple booking nung pabalik. So, yun. If ever na gusto mo yung mga gantong vlogs, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Ayan, para tuloy-tuloy yung pag-edit natin ng video. So, before this year end, ang target natin ma-upload is 100 day. So, keep supporting guys. Tulungan nyo ako. Motivation ko yung pag-subscribe nyo. So, if ever na may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa comment section. So, yun na. Nasagot naman ako guys. Pero hindi ganun kabilis ha. Kasi, mas priority nating mag-upload saka mag-edit ng video. Then, if ever na late ako nakapag-respond, sorry naman. Pero magre-respond ako. Then, if ever din na gusto mong maging isang part-time Lalamove driver, lalagay ko na lang yung link sa description. Tapos maglagay ka ng referral code ha. Kasi kapag ka naglagay ka ng referral code, tapos ito yung unit mo, may chances na magkaroon ka ng bonus. So, zoom in mo na lang, papi. Tapos yan. Tapos read mo yung details. Then, kapag natapos mo yung mission, magkakaroon ka ng rewards. So, yun. Tip ko yan sa'yo, papi. Then, if ever din na gusto mo yung mga gamit ko sa pagbablog, like yung car cellphone holder natin, tapos yung ilaw natin, tapos early warning device, car fire extinguisher, yung mga basic na dapat meron ka sa sasakyan, especially yung car fire extinguisher at early warning device. So, isa mas yan. So, lalagay ko na lang yung link sa description. Check mo, guys. Diyan din ako bumili. So, I think this is it, papi. Again, nagpapasalamat ako sa mga walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Sana ma-reach natin yung goal natin, no, na makapag 100 uploads tayo. So, for the science din, kasi ginagawa ko din tong bagay na to para mapatunayan ba or ma-prove kahit papano if kakayanin ba ni Lalamove ng full-time kitaan? I mean, kung ipo-full-time ko siya, worth it ba? Baga matutumbasan ba niya yung pagiging isang empleyado or matataasan pa niya? So, parang may choices ka. Is either empleyado or Lalamove. So, nasa say na lang kung paano mo titimbangin yung stress, yung pagod, saka yung kita. So, yun. Ito ay for the science para sa inyo na rin. Sa mga sumusuporta at nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. So, ito na yung pinakahihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!